Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 17, 2026 at ngayong linggo ay pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol chapter 1 verses 1 to 11. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi. Saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At ngayon ay dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. So magkaiba po yung iniakyat sa umakyat. Ibig sabihin may sarili at kakayanan, no, na ang Panginoong Jesus bilang anak ng Diyos Ama na siya ay magbalik sa langit, no, sa kanyang kapangyarihan na ipinagkaloob, no, ng Panginoon. Pero maganda po na tayo mapaalalahanan sa kung paanong sa pag-akyat ni Jesus ay inihabilin binigay ang misyon sa mga alagad na humayo at ipahayag ang mabuting balita sa buong mundo, no? Sa bagamat tayo po ay nasa kung matitawag natin 2,000 years ago, no, nang mangyari ito, kahit na daan libong taon na ang lumipas, pero sadyang napakalaki pa ng mundo, napakarami pang lugar ang hindi na pagpapahayagan ng mabuting balita, napakarami pang tao ang hindi nakakapakinig ng mabuting balita. Kaya ang misyon ay nagpapatuloy. Nagpapalit man tayo ng henerasyon, nagpapalit man tayo ng mga evangelist o proclaimer, pero meron parating pagtawag, no, na maging mga misyonero, maging mga tagapagpahayag. At kung kaya't ang misyon ay hindi natatapos, kundi ito ay napapatuloy nang sa ganon ang tao ay makakilala, no, sa ating Panginoon. Kaya maganda rin na mapagnilayan natin kung saan ba tayo nakikibahagi, no? Dahil sa panahon natin, hindi lang mabuting balita ang ipinapakalat, no? Sadyang meron ding masamang balita, no? Tinatawag natin fake news, at napakaraming kasinungalingan ang nagpapakalat. Kung kaya, panawagan din ito para sa atin na makibahagi nawa tayo sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Kumbaga, be agent of good news, proclaimer of good news, at yun nawa ay
mapagnilayan natin bago man tayo matapos sa mundong ito, bago man natin lisanin ang mundong ito, at nawa tayo din ay iakyat ni Jesus sa langit. Muli po, sa mapagpalang araw sa inyo po.